So, ito ho ang prayer ng isang uh, employee, ano po? But hopefully hindi ito maging prayer ninyo. Dear God, I beg you, give me the wisdom to understand my boss. Give me the love to forgive him. Give me the patience to understand his deeds. But dearest God, don't give me the power. Because if you'll give me the power, I'll break his head. Naku, wag naman po, wag po ganyan. Okay. At bago tayo magsimula, I would like you to focus your attention into this woman. Look at the nose of that woman. There's a dot there, around 5 seconds lang. And then after 5 seconds, you look at the white portion of your screen and try to see what's in there. Nakita niyo? Ayan. So, anong ibig sabihin yan? Wala lang. Lahat ba talaga kailangan may ibig sabihin? Pwede namang wala, di ba? Hindi ba? It means sometimes things are not what they appear to be. Okay? Everything deserves a second look. Yung tipong akala mo kayo na, pero wala pa lang kayo at hindi naging kayo. Na medyo assuming ka lang. Yan nasasaktan, assuming eh. Okay? So, um, pagka may mga sitwasyon ho that are presented to us, don't panic. You have to relax, look at that situation in different perspectives, different angles. Kasi sa first look, parang tingin nyo wala nang pag-asa eh. But if you look again, and you'll see that there's a possibility within the difficulty. Kasi ang mga tao ngayon, stress talaga eh. So this is a test of your stress level. Pagka tumingin daw ho kayo dyan at gumagalaw in any direction, in any manner, the one looking at this is under stress. So pag hindi ko gumagalaw, lucky you. Hindi kayo stressed, no? Eh, kung gumagalaw, the faster they move, the higher is your level of stress. Okay, so hopefully hindi gumagalaw. Ano po? Now, nakakaramdam mo ba kayo ng pananakit ng ulo? Pananakit ng kalamnan? Nanlalabo daw ang paningin? Naninikip ang dibdib? Mainit lagi ang ulo? Hindi daw makatulog? Madalas tulala? Naku, delikado yan. Madalas wala sa sarili? Hindi makausap ng maayos? Ano ba ito? Yan daw ang mga sintomas ng walang pera. Okay. So hopefully wala kayong ganyang symptoms. Okay, bakit pa kasi puro pera? Tandaan nun natin in the Gospel of Mark, chapter 8, verse 36 to 37, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what would a man give in exchange for his soul? So may mga bagay sa mundo na mas mahalaga kaysa dun sa ating pera o kayamanan. Ano po? Okay, ang sabi nitong si Oscar Wilde, when I was young, I thought that money was the most important thing in life. Ganda, no po? But now that I am old, I know that it is. Ako, wag naman sana. Ayan. Sabi naman ni Margaret Thatcher, it is not the creation of wealth that is wrong. What's wrong? It's the love of money for its own sake. Marami yung mga napapahamak dahil dyan. Probably she took that from the wordings of Paul in his first letter to Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evils. It's not money, but man's love for money. Huh? So si Jinky talaga ang problema. Kaya siya daw yung love of money. Ay, hindi. Joke lang. Okay. So kaya ako na nag-lockdown, walang trabaho ang mga tao, naisip ko mas madaling yumaman yung preacher kaya sa lawyer eh. Kaya naisip ko magtayo ng relihiyon. At baka gusto niyo sumali, ano po. But don't worry, wala ko tayong love offering na kukolektahin. Ha? At ituturo natin sa mga mananampalataya, do not love your money, for the love of money is the root of all kinds of evils. So what do you do with the money that you have? Well, give them to me and let me love them for you. Kaya ho, medyo nagkakapera, ano. At ito, pwede nyo tingnan itong mga books na ito. Available ho yan online yata. Ito naman sa Rex Bookstore. Just allow me to go through with these books na ginagamit ng mga estudyante ko sa law school. Ayan. Ayan. So, at ito, pwede ko kayo magpunta dito sa YouTube channel na ito. Baka gusto nyo na rin mag-subscribe kasi 45,000 pa lang. Baka pag nag-subscribe kayo, mag 100. Maraming salamat. You can also follow, join this Facebook group or follow me in this Facebook page. Okay? So, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Yung Republic Act 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees. So lahat to na nasa gobyerno covered nito, no? Why? Public office is a public trust. Yan po ang sabi ng ating 1987 Constitution, Article 11, Section 1, and the Supreme Court affirmed
the legality of these provisions. Ang sabi diyan, public officers and employees must at all times, wala hong exception palagi dapat araw-araw 24/7 be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Hala, gusto ko lang naman maging government employee. Bakit parang ginagawa nyo kami santo? Okay? Act with patriotism and justice and lead modest lives. Okay? So kaya ikinoconsider natin yung mga batas natin plus decisions of the Supreme Court. Bakit? Hindi lang para sa mga abogado itong mga desisyon ng Korte Suprema, para sa ating lahat ito. Dahil sabi sa Article 8 ng Civil Code, judicial decisions, so decisions of the court, particularly the Supreme Court, in applying or interpreting the law or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Okay? So kaya kinukonsider natin ang mga desisyon ng Korte Suprema because if there are questions regarding these laws, ang interpreter ayon sa ating konstitusyon ay ang Supreme Court. Okay? At ayon sa Article 2 ng Constitution, Section 27, the state shall maintain honesty. Alam nyo, wala na hong tapat ngayon parang tanghali na lang ang tapat. At saka yung honest na lang, mistake na lang daw ang honest. Parang yung mga karelasyon din nung iba, parang Bluetooth device. Pagkasama mo, connected. Pero pag tumalikod ka, searching for other devices na. At nakikiconnect sa lahat ng Wi-Fi. Naku, delikado yan. Mabavirus kayo dyan. Huwag yung gagawin yan. Okay? Ayan. Prohibit political service and take positive and effective measures against graft and corruption. Yan napakalaking problema That's why as early as 1955, meron tayong Republic Act 1379. Ito kapag yung lifestyle or assets ng isang government official or employee ay hindi proportionate doon sa kanyang sweldo, pinoporfito ito ng gobyerno until such time maipaliwanag ng official or employee yung legal source ng kanyang asset. Otherwise, ang tawag dyan ay ill-gotten wealth. So sinisequester under that old law. And then in 1960, you have Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. All of these are in compliance with the constitutional mandate to maintain honesty and integrity in the public service. Okay? And then 1989, Republic Act 6713, yan ang focus ng ating discussion today. And in 1990, the Anti-Plunder Law. Unfortunately, may mga nakasuhan dyan pero karamihan na acquit Diba? At kilala natin yung mga yan, hindi natin mabanggitin isa-isa. And then in Section 28 ng Constitution, Article 2, subject to reasonable conditions prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full public disclosure. Okay, so idinidisclose yung mga transactions natin kasi pera ng bayan ang involved. That's why we have this requirement for SAL-N which we will discuss as we go along. Republic Act 6713. And then in 2007, you have the Anti-Red Tape Act, which also established the Anti-Red Tape Authority. And then, in 2003, you have that Republic Act 9184, the Government Procurement Reform Act. That's why lahat po ng mga supply sa anumang opisina ng gobyerno kailangan dadaan sa public bidding unless meron tayong matibay na dahilan para hindi na isubject sa public bidding yung mga transactions. Okay? And then, in 2018, Congress enacted a law amending the Anti-Red Tape Act. It is now known as the Ease of Doing Business Act of 2018. So lahat po ito ay para ma-maintain yung honesty in the public service and stop or diminish or minimize the possibility of graft and corruption. That's why sabi ng Korte Suprema, Lagman versus Ochoa, the greater good of the greatest number and the right of the citizenry to a good government provide the justification for the said injury to the individual. Ito, ibig sabihin nito, pwedeng tanggalin ng isang government employee kung kapakanan ng bayan ang nakataya. Kasi alam mo natin na may security of tenure ang mga empleyado sa gobyerno. However, if they violated the law or committed acts of dishonesty, pwede po silang tanggalin at isasakripisyo yung right to security of tenure for the benefit of the entire population
to maintain an efficient and honest government. Sana all honest. Ano po? Ayan. That's why, in accordance with this mandate of the Constitution and decisions of the Supreme Court, Congress in 1989 enacted the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Yan po yung Republic Act 6713, which is the focus of our discussion this morning. Okay? So, ang sabi po sa Declaration of Policy, public officials and employees shall at all times, wala pong pinipiling oras, wala pong pinipiling mood, na wala ako sa mood magserbisyo ngayon eh. Kaya ayoko muna magserbisyo. Nako, hindi po. Mahirap po yan. Because we are at all times accountable to the people. And we are mandated to discharge our duties with utmost responsibility. Hindi po pwedeng gawa ka lang ng gawa na hindi ka accountable sa ginawa mo. Integrity. Dapat ho, may integrity equates to honesty. Competence. You should know what you're doing. Diba? And loyalty. Ay tandaan natin, ang loyalty hindi po dun sa mga tao na naging dahilan para ma-appoint tayo. Our loyalty is to the government. Our loyalty is to the Filipino people. Okay? Act with patriotism and justice. And lead modest lives. So ito ho ay mga nakalagay sa saligang batas at dinagdagan po ito ng Kongreso that we should uphold public interest over personal interest. Kaya ho yata marami mga government officials at employees ang nakalimutan ang love life. Kasi inuna muna yung public service. Wag naman ganun. Kasi ho, kailangan din minsan pagtutuunan nyo ng pansin ng social life at love life. Pero mag-ingat ho kayo sa salitang pag-ibig kasi ang pag-ibig para daw ho yung bayad sa jeep. Madalas hindi sinusuklian. Okay? O kaya ho, minsan kulang ang sukli. At ang pag-ibig din daw ho, ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, minsan flat, pero minsan reserva ka lang. Ako, mahirap po yan. Kaya sabi ko sa mga estudyante ko, nagpa-final exam mo, mga law schools ngayon, pag hindi nyo alam ang tamang sagot at ayaw nyo naman magkamali, ang isulat nyo na lang ay magmahal. Kasi kahit kailan, hindi naging mali ang magmahal. Ayan, mapapamahal ka nga lang next semester. Yung iba naman ho, hindi nag-aral dahil nalasing, ay sinusulat ay red horse. Bakit red horse? Kasi daw ito ang tama. Anyway, so, public office, ano ba ito? The term public office is frequently used to refer to the right. May karapatan ho tayo dyan, may authority, may duty, at ito ho ay ginawa ng batas. At for a given period, fixed either by law or at the pleasure of the creating power. Kasi ho, may mga appointees na ang tawag nila ay coterminous or appointed based on the pleasure of the appointing authority. Katulad doon ng mga cabinet members, hindi ba? Pag hindi na nagustuhan ng presidente, yung for whatever reason, hindi sila pwedeng magreklamo pag pinalitan sila eh. Because they are serving at the pleasure of the appointing authority. An individual is invested with some portion of the sovereign function of the government to be exercised by that individual for the benefit of the public. So yun lang palagi sinasabi, para sa bayan. Totoo naman ho yun. Na lahat ng ginagawa natin, ang dulo ho niyan, ang layunin natin ay pagsilbihan ang bayan. Kasi yun ho ang dahilan kung bakit tayo naririyan. A public office is neither property nor a public contract. So hindi ho tayo, wala tayong vested right eh. Yet the incumbent, in a sense, has a right to his office. Natural, kung matama naman ang ginagawa ng public official or employee, hindi naman siya basta-basta tatanggalin. Diba? May karapatan din naman siya kahit papano. If that right is to be taken away by statute, the term should be clear. So kung tatanggalin natin ang isang government official or employee, dapat may batayan ho tayo. Yan ang tinatawag natin sa batas na cause and due process. Okay? So dapat may dahilan. Lahat naman ho yan may dahilan. Kaya lang, kahit to sa public office, wala hong forever. Totoo po yun. Kahit na napakatagal na, naghihiwalay pa rin. Hindi. Wala akong kinalaman yun. Okay? Ayan. O sabi ho nitong si Franklin Knight Lane, an American politician, a public office is not a job.
It is an opportunity to do something for the public. So kung tinitingnan lang natin yung ating opisina bilang source of income, aba medyo hindi tayo nakakasunod doon sa prinsipyo bakit ginawa yung ating tanggapan. Huwag na natin tawagin tanggapan. Medyo masama ang dating yata sa Tagalog ng tanggapan. Opisina na lamang. Ayan. Okay, ang sabi naman ni John F. Kennedy, ask not what your country can do for you. Ang dami yung reklamador sa gobyerno, pero ang tanong, nagawa mo na ba? Yun dapat mong gawin. Di ba? Ask what you can do for your country. Karamihan sa mga kababayan natin, daming reklamo, pero tanungin nyo, nagbabayad ka ba ng tax mo? Tama. Sumusunod ka ba sa batas? Di ba? So yun ang mga magagandang tanong eh. Okay? Now, ano ba yung public officials? Sabi ng Korte Suprema, public officials are either elective and appointed officials. So ibinoto man ito ng tao o siya ay itinalaga lang, official pa rin ho ito. Permanent or temporary. Yung mga permanent, ito yung nag-i-enjoy ng right to security of tenure under the Civil Service Law. Na hindi pwedeng tanggalin nang walang dahilan at walang due process. Yung mga temporary, natural, walang forever yan. May hantungan yan. Kahit naman permanent, pwede rin naman tanggalin kung may cause at due process or siya mismo ang magre-resign dahil ayaw niya na at ang kanta niya gusto ko nang bumitaw. Di ba? Ayan. Magandang team song yata sa kasal daw yan. Gusto ko nang bumitaw. Or inabot na ho yung retirement niya. Na mandatory, 65 ho ang ating retirement except yung mga nasa judiciary, mga judges, justices hanggang 70 years old. Okay? Whether in the career or non-career. So pag career service, ito yung mga requirement ang eligibility. Pag non-career, syempre ito yung walang security of tenure dahil may term lamang sila or ito yung mga tinatawag na job order, contract of service. Naku, napakarami niyan. Okay? And sad to say, sabi ng Korte Suprema, Civil Service versus Anang, itong mga job order, contract of service employees do not enjoy security of tenure because under the law, they are not considered government employees. Yun ang masakit doon. Okay? And then, including, teka, bakit nagmamadali ito? Mukhang may lakad yata. Okay, isa-isayin natin. Ayan. Including military and police personnel. So, mga public officials yan. Whether or not they receive compensation, kasi meron ng mga consultant na piso lang ang tinatanggap. Considered pa rin daw na public officials yan eh. Sabi ng Republic Act 6713. Okay? Now, public office is personal. Ano ibig sabihin naman ito? Ang sabi ho ng Korte Suprema, Abeja versus Tañada, 1994 po ho ito. Public office being personal, the death of a public office terminates his right to occupy the contested office and extinguishes his counterclaim for damages. His widow and or heirs cannot substitute in the counterclaim suit. Kasi ito namatay, yung isang opisyal na iniimbestigahan ay may counterclaim siya. Ay hindi pwedeng pumalit yung kanyang byuda kasi personal sa kanya yun eh. At may kinalaman po yung picture dyan sa Time Magazine. Kung naalala ninyo, 2004, nagkaroon tayo ng presidential election. Yung mga pinanganak na po nung time na yan, mayroon hong allegation itong si Fernando Po Jr. na siya ay nadaya ni President Arroyo. Alam niya naman sa Pilipinas, dalawa lang ang kandidato sa eleksyon. Yung nananalo at yung dinadaya. Kapag ka nanalo, malinis ang eleksyon. Pagka hindi nanalo, may dinaya ho yan. So, nag-file ng protesta po itong si Fernando Po Jr. sa Supreme Court. Yan ang tinatawag na Presidential Electoral Tribunal. Ito po ang nagdedesisyon sa mga contest regarding election for President and Vice President. Ang problema ho, namatay si Fernando Po Jr. before the Supreme Court would issue a decision. So ang i-final nitong kanyang may bahay, si Susan Roses, na siya na lang ang mag-substitute para lang matuloy yung election protest na ito ni Fernando Po Jr.
Hindi ho sumang-ayon ang Korte Suprema. On the basis that public office is personal. So kung namatay yung nag-file ng protest, wala na. Kasi even assuming for the sake of argument lang naman, na nanalo yung petisyon ni Fernando Poe Jr. at nadeklara talaga na mayroong dayaan, ay hindi naman no, pwedeng umupong presidente yung kanyang may bahay, si Susan Roses. So kaya sabi ng Korte Suprema, ang tao dyan, moot and academic. So dismiss na yan. Kaya hindi na natin nalaman ng katotohanan doon sa akusasyon ni Fernando Poe Jr. na nadaya siya nung eleksyon. Why? Kasi po, personal sa kanya yung office na yan. At hindi pwedeng mag-substitute yung kanyang asawa kung hindi siya po pwede na maupo doon sa posisyon. Eh paano naman yung political dynasty na pag nawala na yung tatay, yung asawa naman, o kaya yung anak, o kaya yung kung sino-sino man nakasama doon sa kanilang political clan, ay ibang usapan po yun sapagkat yun po ay elected. Ito po ay pinagbabawal doon sa appointed ng substitution. Pero yung mga yun kasi ini-elect ko ng taong bayan eh. At sad to say ho dito, wala po tayong batas tungkol sa political dynasty. Kaya wala pong violation kasi walang batas eh. Ang sabi ng Constitution natin, Article 2, political dynasty is inimical to the national interest, but Congress shall provide the definition of political dynasty. In 1987 po yung Constitution, hanggang ngayon walang definition ng batas kung ano ang political dynasty. May mga nag-attempt po, katulad ni Senator Lacson, Senator Santiago, Miriam Santiago, hindi na nagtagumpay eh. Kasi baka matamaan yung mga dynasty. Yun ang problema doon eh. Bakit ka naman gagawa ng batas na medyo delikado yung interest mo? So ano ho ba ang norms of public officials and employees? Commitment to public interest. Hindi commitment sa jowa. Dapat mas matindi pa yung commitment sa public interest. Public officials and employees shall always uphold the public interest over and above personal interest. Ito minsan yung mga pagkakataong gustong-gusto mo nang umabsent, pero napakaraming gagawin sa opisina, kahit na hinihila mo yung paa mo papasok sa opisina, kailangan mo pumasok. Kasi uunahin ho natin yung public interest over our personal interest. Minsan niyayaya ka mag-date ng jowa mo, hindi ka po pwede sapagkat kailangan mong tapusin ang mga trabaho sa office. Kaya nawawalan ng love life. Unang-una ho kasi yung public interest eh. Now, all government resources and powers of the respective offices must be employed and used efficiently. Okay? No, may mga bulong-bulungan na kapag ka malapit na ang pasukan, tumataas ang demand ng office supply sa mga opisina ng gobyerno. Bakit? Inuuwi ata sa bahay. Naku, bawal ho yan. Hindi ho natin personal yan. Dapat siyang gagamitin lamang para sa mga purposes ng ating offices. Diba? Effectively, honestly, and economically. There was even a time na mga government offices nire-require magpatay ng aircon 12 to 1 p.m. para daw makatipid sa kuryente. Diba? Kasi ho, ang sinasabi dito sa ating Code of Ethics ay avoid wastage in public funds and revenues. Huwag nating sasayangin yung pondo ng gobyerno. Why? Yan po nanggaling sa taong bayan. Sabi nitong si James Jarrell Pickle, isang English lawyer and at the same time naging judge siya, if you're a public official, you have to be accountable and you have to be reachable. Ayan ho, marami yung kandidato, madaling lapitan pero mahirap hanapin. At marami hong nagulat. Marami palang mga nakakulong, nananalong kapitan at mga kagawad ng barangay. Bakit ganun? Ang ano daw ho, ang kanilang slogan, mga perwisyo noon, gusto magserbisyo ngayon. Ayun. Bakit to naman sila nakakatakbo? Sa ilalim mo kasi ng ating Saligang Batas, Article 3, Section 14, may presumption of innocence na hanggat hindi nagdedesisyon with finality ang korte na guilty yung isang tao sa krimen na inaakusa sa kanya, ay nai-enjoy niya ho lahat ng kanyang karapatan kasama na yung pagtakbo sa public office. So nasa botante na lang yan kung iboboto natin itong mga tao na may kaso. Okay? Kaya lang ang problema ho, parang hindi pa masyadong na-educate yung ating mga botante tungkol sa pagpili ng tamang kandidato. Ako naman ho,
napakatagal ko nang bumoboto. Ano po? Magmula pagkabata, naririnig ko na itong si Kwan, vote wisely. Never naman nanalo. So, ibig sabihin, may problema talaga eleksyon natin. Ano po? Narinig niyo ba yan? Vote wisely. Hindi naman siya nananalo. Okay. So, pangalawang requirement, professionalism. Public officials and employees shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence. Hindi po pwede yung pwede na. Kailangan abutin natin yung pinakamataas na standard. Professionalism, intelligence, and skill. Kaya po lahat ng mga government offices, di ba, mayroon tayong Human Resources Office na nagkakandak ng mga trainings para lalong mapabuti ang serbisyo sa publiko dahil nadidevelop yung ating mga skills. So we shall enter public service with utmost devotion and dedication to duty. Meron pa bang dedicated ngayon? They shall endeavor to discourage wrong perceptions of their roles as dispensers or peddlers of undue patronage. Diba? Nung mga naunang panahon, nauso po yung mga kamag-anak incorporated. Kung narinig nyo po yung mga ganong terminolohiya. Kasi nga, ginagamit yung public office para bigyan ng advantage yung mga kakilala. Pero pag nasa gobyerno po tayo, anong paalala ng Korte Suprema? Huwag balat sibuyas. A public official, more especially an elected one, should not be onion skin. Naku, mahal po ang sibuyas ngayon. Ha? Pero bawal daw ang balat sibuyas. Why? Strict personal discipline is expected of an occupant of a public office because a public official is a property of the public. So kung ayaw mo na ikaw ay napupulaan, huwag ka sa gobyerno. Kung ayaw mo na ikaw ay pinipintasan ng publiko, maging private citizen ka na lamang. Okay? Why? A public official is looked upon to set the example. How public officials should correctly conduct themselves in the face of extreme provocation. Diba? Kasi maraming mambabash sa'yo. Diba? Konting galaw mo, may comment. Of course, may mga kakampi ka rin, pero maraming basher. Ako wala tayong political color, pero naawa ako dun sa nakaraang vice president. Kasi lahat na lang ibinato sa kanya. Na to quote them, na bobo, na ganito. Diyos ko naman abogada yung tao. Di ba? Kaya lang, hindi siya pumapatol. So parang naging masama yung hindi niya pagpatol. Di ba? So yun ang problema natin dyan. Always, he is expected to act and serve with the highest degree of responsibility, integrity, and loyalty and efficiency, and shall remain accountable for his conduct to the people. So yan po dapat ang mga public officials and employees. Hindi pumapatol doon sa mga nambabash. Kaya nga sabi nila, lahat ngayon nagmamahal na. At wala pong kinalaman yung picture na ito dun sa susunod nating discussion. Justness and sincerity. Okay? Sana all sincere. Lahat po nagmamahal. Kaya sabi ko nga palagi, kung wala nagmamahal sa inyo at hindi kayo nagmamahal, pagka Martes pupunta kayo sa gasolinahan. For sure may magmamahal dyan. Pero ito bandang huli, medyo nagmura na Noong Tuesday, nagmura na, kaya nakapagpa-full tank na ako. Okay? So, public officials and employees shall remain true to the people at all times. At all times, 24/7, may ganun. Oo naman. Di ba? They shall act with justness and sincerity and shall not discriminate against anyone, especially the poor and the underprivileged. Ako, pagka minsan, napapansin natin ito na may mga opisina ng gobyerno na kapag kayo nakikipag-transact, ay alam niyo yung itsura na hindi maayos ang pananamit, na pag tiningnan mo parang wala lang, normal lang, simple lang. Yung iba tinitingnan parang masungit sila. Pero kapag ka ang nakikipag-transact ay nakabarong, naku magalang mo sila. Ito, violation po ito nitong provision na ito ng Section 4. Na bawal ang discrimination against anyone. Diba? So kaya may directive dati si Presidente Duterte na kayo mga nasa gobyerno dapat nakangiti kayo lagi. Okay?
Ayan. They shall at all times respect the rights of others. Kasi alam nyo, minsan may pupunta sa opisina natin, magtatanong. Yung iba naman, magalang na sinasagot. Yung iba naman, nandun yan, no? Basahin mo, nandun. Di ba? Hindi nga marunong magbasa yung tao. So, ipaliwanag natin. Di ba? We have to refrain from doing acts contrary to law. Good morals, good customs, public policy, public order, public safety, public interest. Wala na ho dyan yung public school at public hospital. Di ba? Ayan. So, they shall not dispense or extend undue favors on account of their office to their relatives. Alam niyo, hindi naman may iwasan yan na may mga kamag-anak naman ng mga Pilipino, may mga kakilala, kaya lang, wag namang obvious, di ba? Sa example niya, napakahaba ng pila doon sa inyong opisina, nandun yung classmate mo nung high school. Abay, pinasingit na, pinauna na. Wag naman o ganun, di ba? At yun namang publiko, dapat wag naman mag-take advantage. Kaso, hindi humawala ito sa gobyerno, di ba? Kakilala mo ba si ganito? So, naghanap po ng connection eh. At sabi nila, para ma-appoint ka daw sa gobyerno, sabi-sabi lang naman ito, mayroon ka daw advanced educational degree dapat. Ano po ba yon? MBA daw. Master in Business Administration? Hindi po. Ano ho ba yun? May backer ako. Aba parang hindi naman tama. Ano po? Yan ho ang naririnig natin eh. Pero dapat hindi ho ganon. Okay? Now, with respect to appointments of such relative to position, kaya may mga limitations tayo dyan tungkol dun sa nepotism, no? Ito mga government officials and employees, particularly yung appointing authority, hindi siya pwede mag-appoint ng kanya mga kamag-anak up to 4th civil degree of consanguinity, blood relationship, or affinity by reason of marriage. Unless yung appointee ho ay personal staff na coterminous. So ito ho ay mga non-career positions. Why? Ang sabi ho nitong si Thomas Jefferson, the whole art of government consists in the art of being honest. Sana all honest. Diba? Kaya lang, ang sabi po ni Billy Joel, 1979 pa ito, bago pa tayo pinanganak, ang sabi niya ho, honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Ayan. Okay? And political neutrality. Ano ba yung political neutrality? Sabi ko dito, public officials and employees shall provide service to everyone without unfair discrimination and regardless of party preference or affiliation. Diba? Nakita ho natin ito nung panahon ng COVID. Nag-distribute ng ayuda ang DSWD. Binigay doon sa mga barangay kapitan. Si kapitan naman, yung mga kakampi niya lang ang pinagbigyan. Yung mga hindi niya kakampi at kalaban niya, yung iba, ay walang natanggap na ayuda. Yun ang sabi. Yan naman ay allegations lamang. Why? Former President Manuel Quezon sabi niya, hindi ko naman narinig, nabasa ko lang, my loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Diba? May mga political parties so tayo eh. Pero dapat yung loyalty natin nasa ating bansa, hindi doon sa ating partido. Ang sabi naman itong si Franklin Roosevelt, let us never forget that government is ourselves and not an alien power over us. The ultimate rulers of our democracy are not a president and senators and congressmen and government officials, but the voters of this country. So kaya dapat paglingkuran natin yung mga botante. Okay? Ayan. So, sabi yun ng ating Constitution, Section 2, Paragraph 4, Article 9-B, no officer or employee of the civil service shall engage directly or indirectly in any electioneering or partisan political campaign. Okay? So hindi ho tayo dapat mag-engage sa ganitong uri ng mga activities kung kayo ay civil service employee. Ibig sabihin, meron kayong security of tenure, permanent at regular ang inyong appointment. Okay? Now, ano ba yung partisan political activity? Oy, sorry, hindi po sa akin yan nakikita nyo sa screen. Nakuha ko lang sa Google yan. Kasi ngayon, lahat nakikita sa Google. Sabi nung nung lalaki dun sa nililigawan niya, Google ka ba? Sabi nung babae, bakit? Kasi natagpuan ko sa iyo lahat ng hinahanap ko. Ayan. Sabi ng babae, Yahoo. Okay. So the term election campaign
or partisan political activity na pinagbabawal sa mga civil service employees refers to an act designed to promote the election or defeat the election of a particular candidate or candidates to the public office. So kung sinusuporta mo isang tao, kinakampanya mo, bawal yon. Kung ikaw ay civil service employee. Ikinakampanya mo para matalo yung isang tao, bawal yon. Kung ikaw ay civil service employee. At yan po ang tinatawag na electioneering. Okay? Electioneering ba na nangangampanya na kaagad itong si Joey Montemayor? Kumandidato sa pagka-presidente yan. Doktor ho yan at abogado at the same time. He used to be my student in San Sebastian College of Law. Pero alam niyo, ang mas gusto kong manalo sanang presidente si Manny Pacquiao. Kasi kung nanalo siya, wala tayong problema sa bakuna. Kasi siya ang boxing champion. Di ba? Ngayon, bumabalik na naman yung mga COVID. Di ba? Ayan. So ano ba yung electioneering? Ang sabi ho ng joint circular ng COMELEC at ng Civil Service Commission, electioneering and partisan political activity refers to acts designed to promote the election or defeat of a particular candidate or party to public office. So pareho din ang definition na ibinigay ng ating batas at ng desisyon ng Korte Suprema. Now, sa ilalim po ng Section 50, Paragraph D, number 10 ng RACS, ay hindi po ito yung nagtitinda ng masarap na ribs. Yung RACS ay Revised Administrative Circular dito for Civil Service. Yan. Ito yung rules ng civil service para doon sa mga offenses and penalties. Okay? Now, under Section 50, if an official of the government or employee, ayan, rules on administrative cases, okay. Sorry. Ayan. Ang sabi ho dyan, engaging directly or indirectly in political activities by one holding non-political office. Sino ba yung mga non-political office? Ito ho, yung mga civil service covered. Yung mga appointed. Kasi yung elected, political office . So ano ang parusa dito? First offense pa lamang, 1 month and 1 day up to 6 months suspension. Of course, without pay. Pag inulit po ito, abay second offense, dismissal from service. Okay? So yan ang parusa dyan under the 2017 RACS. Now, appointed officials, once they file their certificate of candidacy, are considered resigned from their office. So ito ho, yung mga regular na empleyado ng gobyerno, nag-file ng certificate of candidacy for any position. The moment na nag-file siya ng COC, resign na ho siya. Okay? Ito po yung desisyon ng 2010. Kasi may naunang desisyon dyan, 2009, ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi siya resign. Pero nag-motion for reconsideration ang COMELEC at nireverse ng Korte Suprema yon. At ito na yung ruling ngayon na kapag ka ikaw ay appointed, the moment nag-file ka ng certificate of candidacy for any political position, yan ay considered resignation. Okay? Ang sabi ho ng Korte Suprema, an elected official is deemed to have not resigned from his office upon filing of his certificate of candidacy for the same or any other elected office or position. In fine, an elected official may run for another position without forfeiting his seat. So yun ang kaibahan ng elected at appointed. Sabi natin, pag appointed kayo, the moment nag-file ng COC, resign. Pero kung kayo ay elected, nag-file kayo ng certificate of candidacy, hindi kayo considered resign. Why? Tatapusin nyo yung term ninyo for which you are elected, which is June 30 of that particular election year. Diba? Kasi for local government officials, 3 years yan up to 12 noon of June 30 of that year. Why? May distinction no eh. Kasi, walang kinalaman yung picture Kasi the intention to impose a strict limitation on participation of civil service officers and employees in partisan political campaign is unmistakable. Constitution na mismo ang nagsabi.
na kapag ka ikaw ay civil service employee, you cannot participate in partisan political activity. Why? Kung mabasahin niyo po itong kasong ito, ang sabi niya ng Korte Suprema, let's say for example, itong regional director ng Philippine National Police ay nag-file ng certificate of candidacy as a governor for a particular province. There is a tendency, although we are not imputing malice, may tendency na pwedeng gamitin niya yung impluensya ng kanyang opisina. And that is not good for our elections. Sinasabi ng korte to justify the distinctions between elected official and appointed official insofar as their filing of certificate of candidacy for any position is concerned. Okay? Now, under Section 6, Article 9B, no candidate who has lost in any election shall within 1 year after such election be appointed to any office in the government or government-owned and controlled corporation or any of their subsidiaries. So ito po yung tinatawag na appointment ban para dun sa mga loser, sa mga natalo. Joke lang. Diba? So pag natalo, within 1 year, bawal i-appoint. Kahit pa gusto siyang i-appoint ng presidente. Now, maitanong lang, papaano kung yung civil service employee or official talagang gustong-gusto niyang mangampanya para sa isang kandidato? Kasi pagka nanalo, baka napangakuan siya ng mas mataas na posisyon. Ang gagawin niya po under the civil service law at saka dun sa RACS, magre-resign siya at hindi na siya empleyado ng gobyerno, tapos ng kanyang serbisyo. So pwede na siya mangampanya. Kaya lang, kung natalo yung kanyang kandidato, ay hindi rin siya pwedeng ma-appoint within 6 months. Bawal po yun. Ang sabi ng Korte Suprema, in that case of People versus Sandigan Bayan, under Section 6, Article 9 of the 1987 Constitution and Section 94, Paragraph B of the Local Government Code, that's Republic Act 72160, prohibits losing candidates within 1 year after such election to be appointed in any office of the government. So wala pong exception yan. Now within 1 year from the time na natalo sa eleksyon, hindi pwedeng ma-appoint. Kahit pa nanalo yung sinuportahan. Okay? And responsiveness to the public. Public officials and employees shall extend prompt, courteous, and adequate service to the public. Okay? Public officials and employees shall provide information on their policies and procedures in clear and understandable language. Sad to say, marami yung Pilipino ngayon hindi na daw nakakaunawa ng English. Yan ang sabi nila, no? Kaya dapat yung mga policies natin ay merong kakibat na translation. At yan naman ay nandun sa Executive Order number 137 ni President Aquino, no? Na kailangan isalin sa Pilipino yung ating mga rules and procedures. So ito ang advice ni President Duterte before, always smile and courteous. Ayaw ko ng mga empleyado na namimili ng pag-servisyoan. Tama naman siya doon, no? Kasi marami mga pagkakataon, nakikita natin yung discrepancy ng pagngiti ng isang opisyal or employee ng gobyerno doon sa kanyang katransak. Okay? So kaya, in fairness to that president, hanggang ngayon yata gumagana pa yung 88. Ano po? Sabi naman itong si Terminator, si Arnold Schwarzenegger, help others and give something back. I guarantee you will discover that while public service improves the lives and the world around you, its greatest reward is the enrichment and new meaning it will bring your own life. Alam nyo, wag nating ituring na public service ay trabaho lang na dapat gawin para kumita. Ituring ho natin na ito ay commitment. At habang nakakatulong tayo, may babalik din ho sa atin yan. Diba? Ika nga nung golden rule, ano? He who has the gold rules. Parang mali yata yun. Mali yata. Okay? Diba? Do not do unto others what you cannot do tomorrow. Parang mali pa rin eh. Okay? So being responsive to the public means you have to ensure openness of information.
public consultation and hearings whenever appropriate. Encourage suggestions. Simplify and systematize policy, rules, and procedures. Avoid red tape. Nako, ito lagi natin naririnig na red tape na ito. Discuss natin ng konti maya-maya yan. And develop understanding and appreciation of the socio-economic conditions prevailing in the country, especially in the depressed rural and urban areas. Kasi hindi lang sa rural areas ang may mga mahirap. Meron na tayo tinatawag na mga maralitang tagalunsod. So dahil dyan, nagkaroon po ng Anti-Red Tape Act noong 2007 that was enacted to improve efficiency in the delivery of government services to the public by reducing bureaucratic red tape. Ano ho ba itong red tape na ito at ano ba yung graft and corruption? Now, ang red tape po is an idiom that refers to excessive or rigid regulation, to formal rules that is considered redundant or bureaucratic. Napakahigpit na mga procedure, kaya yung tao na sobrang nahihigpitan, naghahanap na lamang ng paraan at nagbabayad ng fixer para mapabilis yung transaction. It usually is applied to government corporations and other large organizations. So saan ba nanggaling ang red tape? Yan po, galing sa Google yan. So nanggaling daw ito, pinaniniwalaan doon sa Spanish king na si Charles V. Ito ay noong 16th century. Ang 16th century ay 1501 to 1600. Who started the use of red tape in an effort to modernize the administration that was running his vast empire. So, pag nilagyan ng red tape yung isang dokumento, ibig sabihin napakahalaga niyan. Kaya dapat bigyan ng kaukulang pansin at unahin. Through the years, nagiging masama po yung connotation ng red tape. Pagka may red tape, ibig sabihin, napaka-stricto, napakahirap maabot, kaya yung tao mahanap ng ibang daan. Okay? Kaya, sa ilalim ng Republic Act 9485, yung anti-red tape law, pinagbabawal po yung mga fixer. At may pagkakulong ito na not exceeding 6 years, ang multa ay umaabot ng 200,000 pesos or pwede namang kulong at multa at the same time. Depende sa korte. At depende sa ebidensya na mapapatunayan. Okay? Now, noong 2018, inamyandahan po itong anti-red tape law. That law also created the Anti-Red Tape Authority na hanggang ngayon po ay nagpa-function pa rin naman. It is now known as the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Ito ho ay pinirmahan May 28, 2018, amending the Anti-Red Tape Act, at it aims to streamline the current systems of procedures in government service. Kasi ito yung napansin natin nung panahon ni Presidente Duterte, sabi niya, ayaw niya nang pabalik-balik yung mga tao. Kasi nga naman, pagka pumunta ka sa isang opisina ng gobyerno, babalik ka kinabukasan, hindi pa rin tapos, babalik ka na naman, marami nasasayang. Nasasayang ang resources, nasasayang ang oras, at syempre yung gastos ng mga tao. Kaya ang gusto natin ay one-stop shop. At iyan ay pinoprovide dito sa Ease of Doing Business. Pagpunta mo dun sa isang opisina, ayan, may mga araw yan. But that's another topic for discussion. Pag simple transaction, hindi dapat tatagal ng 3 days. Maximum na yon. Pag complex transaction, 7 days lang. Dapat tapos na. Pag highly technical application, 20 days is the maximum. Ayan. This particular agenda pertains to improving the competitiveness of and ease of doing business in the Philippines. Why? Kasi pag hindi madaling magnegosyo dito, yung mga foreign investors ay aayaw ho yan. Ulit-ulit itong iniimbita ng ating Pangulo na mag-invest kayo sa Pilipinas. Pagdating dito, pahihirapan naman natin sa pagkuha ng mga permits nila, aalis na lang ho yan. Pupunta na yan sa ibang bansa at doon mag-i-invest. And that's not good for our economy. Okay? And then, you have the Anti-Red Tape Authority. Okay? That government agency mandated to administer and implement the Anti-Red Tape Law at saka yung Ease of Doing Business Act. Okay? To monitor and ensure
compliance with the national policy on anti-red tape, and ease of doing business in the country. So kaya lahat ng government offices, kailangan sumunod sa mga regulasyon na ito ng ease of doing business. Otherwise, baka mareklamo kayo dun sa anti-red tape authority. Okay? Yan. Now, government officials and employees must show nationalism and patriotism. Public officials and employees shall at all times be loyal to the Republic and to the Filipino people. Promote the use of locally produced goods, resources, and technology. Meron pa ho bang nagpapatronize ng mga locally produced products? Okay? Encourage appreciation and pride of country and people. They shall endeavor to maintain and defend Philippine sovereignty against foreign intrusion. Nanalo po ang ating bansa sa arbitration against China. At idinideklara ng Permanent Court of Arbitration under the United Nations Convention on the Laws of the Sea at saka ng International Tribunal on the Laws of the Sea na walang overlapping ang exclusive economic zone ng China at ng Pilipinas. So walang legal right ang China sa dagat na kanilang inaangkin. Okay? Now, ang sabi ng nakaraang presidente, China is in possession of the property, so parang isinurrender na. Okay? Ngayon, ang sabi po ng bagong presidente natin, we do not have a territorial conflict with China. Tama po yun. What we have is China claiming territories that belong to the Philippines. Mas tama yun. Kasi may ruling na po ang International Court na atin yung dagat na pilit na inaagaw ng China. Okay, wala tayong territorial dispute sa kanila. Mayroon tayong teritoryo na kiniklaim ng China. Atin yun. Yan ang nationalistic declaration. Okay? Na hindi po yung mga ganitong pahayag. Baka magalit yung mga katulad nating supporter ni Presidente Duterte, ano? Magagalit to lalo si Andres Bonifacio. Ha? Na ang sabi niya, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila. Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Naku, grabe ang pag-ibig na yan. Kaya lang, pati ba naman birthday niya, kailangan nating galawin. Okay? Para magalit ito eh. Pati naman birthday niya, pinakikialaman. Birthday niya kaya ng 30. Bakit ginawa 27? Okay? Nagalit lalo yung mga taga-Caloocan eh. Kasi walang pasok yung 27, 30 naman nag-celebration doon sa monumento. Ala, dinatraffic lahat sila. Ang sabi naman ng isang American revolutionary, si Nathan Hale, I only regret that I have but one life to lose for my country. Diba? So mga nationalistic spirit. Okay? Commitment to democracy. Public officials and employees shall commit themselves to the democratic way of life and values. Ano ho ba itong democratic way of life? We agree to disagree and without being disagreeable. May mga pagkakataon na nakikriticize tayo. Pero hindi tayo nagagalit dapat. Tinitingnan natin, may punto ba yung sinasabi niya? Sabi nga nung isang Holocaust survivor, si Corrie ten Boom, our critics are the unpaid guardians of our soul. If you want to know who you really are, ask not your best friend. He or she would flatter you. Ayaw niya mag-away kayo eh. Ask your mortal enemy. Of course, exaggerated ang sasabihin yan, but there is semblance of truth in what he would tell you. Maintain the principle of public accountability. Ginagawa ho natin ay para sa serbisyong publiko. And manifest by deeds the supremacy of civilian authority over the military. Nasa Constitution naman ho yan. And they shall at all times uphold the Constitution. Wala akong kinalaman yung picture, pero yan yata yung sinabi ni Presidente Duterte noon, regarding the Constitution. And put loyalty to country above loyalty to persons in any form. Okay? Ang sabi naman ito si Woodrow Wilson, democracy is not so much of a form of government as a set of principles. Diba? If you subscribe to democratic way of life, then
Alam natin, galang ang karapatan ng bawat isa. Ang sabi naman itong si Sig Siglar, you can disagree without being disagreeable. Now, if you're in government, the Supreme Court has reminded people in government as early as 1918. Kailan pa ito, no? Bago lang. Men in public life may suffer under a hostile and unjust accusation. Di ba? Marami yung mga inaakusa ang mga tao laban sa mga government officials and employees. Okay? Minsan unjust, unfair. Diba? Biro mo sabihan kang tamad, sabihan hindi mo ginagawa ang trabaho mo, at to the extent na sabihin bobo, naku po, the wound can be assuaged by a balm of clear conscience. Kung malinis ang konsensya mo, di ba? Sabi nga nung isa nakaraang pangulo, you have so many allegations against me. But you are unfair because you did not present even a single alligator. Pag may alligator, may allegation, may alligator talaga. A public officer must not be too thin-skinned. At dito rin kinuha ng Korte Suprema yung diniscuss natin kaninang kaso ng Yabut, with reference to comment upon his official acts. Only thus can the intelligence and dignity of the individual be exalted. As I said earlier, kung ayaw mong makriticize, huwag ka dyan sa gobyerno. Mag-private individual ka, para lahat ng sasabihin laban sa'yo, pwede mo silang kasuhan, either libel or slander, or kung ipinapublish ito sa social media, pwede ka mag-file ng cybercrime. Otherwise, pag nasa gobyerno, medyo mahirap-hirap kasi mayroon tinatawag na doctrine of fair comment. Kapag ito ay mga comments doon sa official act ng isang government official or employee, hindi agad-agad libelous . Okay? Now, government officials and employees must maintain simple living. So ito yung sinasabi na kwarto no nakaraang presidente, Simple nga lang naman. Public officials and employees and their families, so kasama ang pamilya, shall lead modest lives, appropriate to their positions and income. May mga nababalitaan tayo ng mga ordinaryong empleyado ng isang government office, abay naka-Ferrari. Sana all may Ferrari. Di ba? They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Kaya may mga nakasuhan noon, di ba? Kasi nung nasa abroad, ipinoplont nila yung kanilang mga magagandang kotse, yung mga pinupuntahan nilang lugar, yung mga mamahalin nilang alahas, kaya napaghahalata . Bakit? Kasi nga po, doon sila sumasaya . Pero sinabi daw nitong si Socrates, di ko naman narinig ito, the secret of happiness, you see, is not found in seeking more. Kasi if you keep on seeking more, you'll never be contented. You will always ask for more. So what is the secret of happiness? It is in developing the capacity to enjoy less. If you enjoy what you have, you would be happy. And happiness is a choice. Even if you have everything that other people are just dreaming of, yet you choose not to be happy, you will not be happy. Okay? Pero kahit na walang-wala, di ba makita mo, ang mga Pilipino daw, isa sa mga pinakamasasayang mga tao. Di tayo ganun kayaman, may hirap ang mga Pilipino, pero masayahin. Okay? So ano ang mga duties ng public officials and employees? Act promptly on letters and requests. Lahat po ng mga transactions sa atin ay dapat aksyonan within 15 working days from receipt. Kaya lahat po ng mga transaction dapat tinatatakan ninyo, kailan natanggap, yung iba medyo extreme, nilalagay pati yung oras, tama naman yun. Diba? Kasi baka naman dinala sa inyo, 5 o'clock na, ay baka tapos na ang opisina, nagpapareceive pa, receivein nyo pa rin, pero lagyan nyo ng oras. They must contain the action taken on the request. Lalagay natin, approve, disapprove, recommended. Huwag lamang noted. Kasi pag nilagay na noted, anong gagawin naman ng tao? Kasi pag nilagay dyan na disapprove, at least alam niya kung ano susunod niyang gagawin. Pwede siyang mag-file ng motion for reconsideration o pwede siyang umapila to a higher authority para mapagbigyan yung kanyang gusto. Nilagay, noted lang. So ano naman ang gagawin niya? Di ba? So kaya ilalagay natin, ayon dito sa batas na ito,
Ano ba yung action mo? Eh di approve, denied, o kaya disapprove, or recommending approval. So mga ganyan. Okay? And submit annual performance report. Kailan po ito? Within 45 working days from the end of the year. So normally, middle of February dapat yan. Ano? Such report shall be open and available to the public during regular office hours. Huwag naman pagkatapos ng opisina sa pa siya hihingi niyan. So ito na ho, yung tinatawag nating IPCR at OPCR. Ba, ina-accomplish ho natin yan. Ay hindi ho ministerial yan, di ba? Although nakalagay, nakaplat na lahat yan dyan, tayo lang maglalagay ng rating at remarks, eh kailangan po nating i-accomplish ito. Kasi yung ating performance indicators. Diba? And process documents and papers expeditiously. Ay huwag manghihingi ng expedition, bawal ho yun. All official papers and documents must be processed and completed within a reasonable time. Yun nga, sabi natin, maximum, di ba? 15 calendar days. Maximum mo yun, di yun minimum. From the preparation thereof and must contain as far as practicable not more than 3 signatories. Kasi ho, mas marami ang pipirma, mas tumatagal ang dokumento. Mas marami ang pipirma, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng graft and corruption dahil nagkakapalagayang loob. Yung iba naman daw, inaasikaso. Yung iba dinadaan sa mabubuting usapan. Ay, wag naman ganun. Okay? Now, kung wala yung mga pipirma, ano ang sabi ng Section 5? In the absence of a duly authorized signatories, the official next in rank who shall serve as officer in charge shall sign for and in their behalf. Kasi hindi naman po pwedeng lagi tayo nasa opisina, di ba? May mga iba rin tayong pinagkakaabalahan. O kaya nakalib, nagkasakit, or what? Hindi naman pinagbabawal yon. Ang problema lang, hindi ho nakalagay lang doon at nag-aantay yung dokumento. Somebody should sign it on behalf of the absent or on leave official. So ito ho ay OIC na dapat siya ay next in rank. At may authority siya to sign on behalf of the absent or on leave official. Para hindi nagtatagal. Otherwise, marireport to kayo niya sa ARTA at pwede kayong makasuhan under Republic Act 6713. Dahil paglabago yan dyan sa Section 5. Okay? And all public officials and employees must attend to anyone who wants to avail himself of the services of their office and must at all times act promptly and expeditiously. Mabilisan. Hindi ho pinag-aantay yung tao. Okay? Hindi ho tayo mga katulad ng mga politiko na ang daming pangako. Pag nahalal na, ay hindi na tinutupad. Kayo naman. Nangako na nga, gusto nyo tumupad pa, pambira naman. Huwag naman ganun. Masyadong demanding. Nangako na eh. Okay? So, ang tawag daw ho dyan ay mga paasa. Okay? So, ano yung mga paasa? Eh, pinapaasa ka lang. Kaya marami ang nagkakasakit at ang sakit po, walang gamot. Ang tawag po ay UTI. Hindi po urinary tract infection. Umibig tapos iniwan. Umasa tapos inindyan. Ayan. So, masakit magka-UTI. Ano po? And we have to make documents accessible to the public. All documents shall be made accessible to and readily available for inspection by the public within reasonable working hours. Hindi natin maiwasan. Marami tayong mga kababayan pupunta sa opisina ninyo alas 4:49 at nagmamadali, nanghihingi ng mga dokumento. Huwag naman ganun. Diba? Pero ipaliwanag natin sa maayos na paraan na ito po, nasa batas, pero pwede nyong kunin during office hours. Eh, office hours pa naman. Hanggang 4:59, office hours pa yan eh. Eh, kaya sa dami ho nang inihingi ninyo, hindi makukumpleto yan. Diba? O, kaya, yung mga gumagawa naman ng tama, sabi ng Section 6, ay meron namang incentive. At may reward, di ba? So, annually, meron nung incentive yan. At ang tawag po ay Committee on Awards to Outstanding Public Officials and Employees. Ito yung mga ulirang kawani ng Serbisyo Sibil, ng Ombudsman at ang Chairman ng Civil Service Commission, sila ang co-chairman.
yung chairman ng Commission on Audit, and 2 government employees to be appointed by the President as members. At sa bawat opisina, alam ko may mga ganyang committee, di ba? Para magre-recommend ng award at may financial reward do yan. Now, part of prohibited transaction, ano ba ang pinagbabawal kung ikaw ay nasa gobyerno? Financial and material interest. Ano ba ito? Public officials and employees shall not directly or indirectly have any financial or material interest in any transaction requiring the approval of their office. Okay? Why? Magkakaroon ng conflict yan. Siyempre, may financial interest ka dyan. O katulad nung, example lang naman ito, no? Chairman o member ng LTFRB, Land Transportation Franchising Regulatory Board, operator din pala ng bus company. O kaya operator ng taxi. Aba, hindi po pwede yan. Di ba? Magkakaroon talaga ng conflict of interest yan. Then, yung outside employment and other activities. Bawal po ito na may-ari, control, manage, accept employment as officer, employee, consultant, counsel, broker, agent, trustee, or nominee in a private enterprise, regulated or supervised, or licensed by their office unless expressly allowed by law. Naalala ko, nung bago pa lang na itatatag, yung Commission on Higher Education, or CHED. So may mga supervisors o yan. Yung mga supervisors nagpa-part-time sa mga private colleges. Ay nasitaho ito. Kasi kayo ang nagre-regulate ng private colleges and universities, tapos nasa payroll nila kayo. Paano yan? So pinagbabawal dito yan. At wala na ho. So dapat kung gusto niyo naman mag-part-time, hindi doon sa mga agencies or corporations na kayo mismo ang nagre-regulate. Kasi may conflict of interest talaga yan. Ayan. Next, engage in the private practice of their profession. Ito, kami mga abogado ang tinatamaan nito Na kapag ka nasa gobyerno ka, government lawyer, hindi ka pwede mag-practice privately unless meron kang authority to practice from the head of office. So kaya kami nangihingi pa ng authority to practice doon sa head of office para makapag-appear sa korte. Otherwise, questionable ho yan. Okay? Yung ibang profesyon, teka muna, artista, government official, at the same time, artista pa rin. Unfair yun may nagsabi ko kasi hindi naman daw profesyon yung pag-aartista kasi wala daw lisensya ng PRC. Ganun ba talaga yun? Hindi naman kami lisensyado ng PRC, bakit bawal? Diba? Wala naman ng lisensya sa PRC yung mga abogado Provided that such practice will not conflict or tend to conflict with their official functions. May narinig ko kasi ako isang politiko maliit daw ang sweldo bilang government official kaya nag-aartista pa siya. Di sana nag-artista ka na lang, huwag kaya nag-government official. Paubaya mo na lang yan doon sa mga tao na kaya sa ang maliit na sweldo. Okay? Pinagbabawal din po to recommend any person to any position in a private enterprise who has a regular or pending official transaction with their office. Naku, marami yung ganyan, no? Si mayor, i-recommend yung isang constituent doon sa isang pabrika. Yung pabrika na ito, humihingi ng permit sa kanila Di ba? Hindi ko napapansin yan, nakakalusot yung mga yan. At yung prohibition po na ito ay mag-a-apply during the term of that official at pag umalis na siya dyan sa kanyang tungkulin, either resignation, retirement, or separation from public office, hindi pa rin po pwede within 1 year. So yung chairman ng LTFRB na pinagbawalan na mag-operate ng bus company dahil sila ang nagre-regulate, natapos yung term niya, hindi pa rin siya uli pwede mag-operate ng bus company within 1 year after such separation. Yan ang sinasabi ng batas. Okay? At eto pa, disclosure and or misuse of confidential information. Bawal pong ilabas, i-divulge, ipagkalat ang mga official na information na hindi pa actually pinapayagang ilabas dahil classified pa. Kaya nga lang nauso yung mga marites. Di ba? Yan na ang mga CCTV ngayon.
Eh may mga lawyers, may mga marites din ho na gumagawa naman ng kabutihan sa kapwa. Ang tawag daw po, alam niyo na, di ba? Good Samaritans. At may mga lawyers din daw ho na mga marites. Ang tawag ho ay maritoni. Marites na attorney. Ayan. At may mga marites din ho na mga judges. Ang tawag naman daw, marijo. Marites na judge. Okay. So may exception lang ho, to further private interest or give undue advantage to anyone or prejudice public service. So yan ho, bawal ho yan. May pagkakulong ho yan. Now, ito naman ang sabi ni Presidente Duterte, kung naalala nyo pa, na pagka daw kayo ay binigyan, tanggapin nyo. Bakit daw hindi tatanggapin yung regalo? Sabi ko naman, naku po, delikado ho yung mga tatanggap sapagkat pinagbabawal po ito ng Republic Act 6713. Sabi small amount lang naman eh. Kaya lang po yung batas, walang sinasabi kung small or big. Basta tumanggap ka, solicitation or acceptance of gifts. Diba? So wala hong excuse ito eh. Public officials and employees shall not solicit. Kaya nga pinagbawalan yung mga pulis na magkaroling eh. Accept directly or indirectly any gift, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties. Kaya ho sa mga public colleges na pinagtuturuan natin, hindi ho talaga ako tumatanggap ng regalo mula sa estudyante. Kahit na buong klase pa. Doon sa private schools, baka pwede. Pero sa public school, bawal ho yan. Or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Bakit ba kasi bawal tumanggap ng regalo? Alam niyo, Pilipino ho tayo eh. Magaling tayong tumanaw ng utang na loob. Di ba? Kaya habang mga estudyante ko pa, hindi ako tumatanggap ng regalo kasi baka isipin na makaka-impluwensya yan sa pagbibigay at pag-compute ng kanilang grade. Let us be fair. Ayan. Now, sa ilalim ng Section 3B, Republic Act 3019, ito po yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kapag ka directly or indirectly requesting or receiving any gift, wala pong sinabi maliit o malaki, present, share, percentage, or benefit for himself or for any other person in connection with any contract or transaction between the government and any other party, actually party or any other party who dapat yan, wherein the public officer in his official capacity has to intervene under the law, yan po ay pinaparusahan ng pagkakulong. Mas madali po mag-ingat kaysa magsisi. At public officials and employees have obligation to accomplish and submit their declaration under oath. Bakit po kailang under oath? Kasi pag nagsinungaling tayo dito, ay makakasuhan tayo ng perjury. Perjury is lying while under oath. So yung inyong PDS, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, under oath lahat yan. Para pag may kasinungalingan dyan, pwede kayong kasuhan ng perjury. So, Statement of Assets, Liabilities, Net Worth, Financial and Business Interest, kasama ho yung spouses and unmarried children under 18 years of age living in their household. So, pag above 18, hindi nyo na kailangan isali. So, ito ho yung SALN na tinatawag. Lahat to ay required na mag-file except those serving in an honorary capacity, laborers, casual workers, temporary workers. So yung mga casual, job order, at saka yung contract of service, hindi ho kailangan mag-file. Lahat to, except itong mga nabanggit, ay kailangan mag-file ng SALN. Kasama rin yung disclosure of business interest and financial connection, although pinagsasama sa isang form. And those of their spouses, kung mag-asawa pareho nasa gobyerno, pwedeng joint filing ng SALN. Pero pwede rin namang separate. Kaya lang, i-indicate ninyo kung separate ba or joint. So ano ang nilalaman ng SALN? Sabi ng Section 8, Paragraph A, 6713, ito po, real property. Bahay, lupa, mga building, magkano nakuha, ano yung mga improvements, assessed value for purposes of taxation, current fair market value. Pag binenta mo ngayon yan, magkano na yan? Okay? Siyempre, mas mahal yan. Personal property, sama mo dyan yung mga kotse,
mga movable kung tawagin sa accounting. Ano po? Jewelry, ayan. Pati mga libro, isinasama eh. Appliances, all other assets, like investment. Ha? Wag kong investment scam. Ano? Lahat ng investment sinasama. Cash on hand, cash in banks. Baka meron, stockholder kayo sa isang korporasyon. Baka bumili kayo ng bond sa kung anumang uh, organisasyon o korporasyon. At syempre, yung mga utang sa credit card. Yung mga loans, kasama ho yan dyan. All business interests and financial connections. Baka kayo ay merong pera dun sa isang kooperatiba. Dapat to, i-reveal din yan. Okay? Kailan ho ito ipafile? Within 30 days after assumption of office. Para doon sa mga bagong appoint, the moment kayo ay pumirma na ng appointment papers ninyo, you file your statement of assets and liabilities and net worth within 30 days. At thereafter, kapag nasa gobyerno pa rin, on or before April 30 every year. At pagka natapos na yung serbisyo gobyerno, either nag-resign, nag-retire, or whatever manner, ay mag-file within 30 days from separation. Husbands and wives who are both public officials may file separately or jointly. Now, all public officials and employees are required under this section, ito, na mag-execute within 30 days ng isang waiver ho or authority in favor of the ombudsman para imbestigahan yung mga yung iyong assets, siyempre BIR, titingnan yan, or any other government office, magkano ba ang tax nitong binabayaran, and so on. So may waiver ho ito. Kasi baka gusto mag-imbestiga ng ombudsman. And from time to time, ginagawa ho yan, although hindi naman madalas. Now, saan ba mag-file at sino ang dapat mag-file? Constitutional and national elected officials sa National Office ng Ombudsman. Okay? Ibig sabihin, yung presidente, vice president, etc. Now, senators, congressmen, the secretaries ng kanilang Senate at saka ng House of Representatives. Justices with the clerk of the Supreme Court, yung mga judges sa court administrator, yung national executive officials, mga cabinet members sa office of the president. Okay? Regional and local officials sa deputy ombudsman and the respective regions. Officers of the armed forces with the rank of colonel or naval captain with the office of the president, yung below that rank doon sa deputy ombudsman for military and other services. All other public officials and employees as defined under Republic Act 3019 ay sa Civil Service Commission. Although, ang Civil Service Commission, i-delegate muna doon sa HR nung agency at saka nyo ipo-forward sa Civil Service. Kasi ang hirap naman yan, isa-isa pupunta ng Civil Service, di ba? Masyado namang hassle yun. Okay? Now, it shall be the duty of every public official or employee to identify and disclose to the best of his knowledge and information. Ano ang kanyang kailangang i-disclose? Yung kanyang mga relatives in the government. At ito po ay up to 4th civil degree of consanguinity or affinity. Ayan. So under oath yan at huwag magsisinungaling dyan. Otherwise, you might be held liable for perjury. Okay? Now, any and all statements filed under this act shall be made available for inspection at reasonable hours. So meaning, normally 8 to 5, Monday to Friday, except Saturdays, holidays, no? Sundays. Such statements shall be made available for photocopying. Pero wag ho kayo ang gagastos. Sila dapat dyan ang gagastos. Kung gusto nilang makuha ang kopya ng salin. Okay? Magbabayad sila. Hindi libre yan. Kasi may resources na gagamitin dyan eh. So, any statement filed under this act for a period of 10 years dapat available yan. At after 10 years, pwede namang sirain na kasi sobrang dami na ng records. Okay? Bakit 10 years? Kasi ano ang prescription period kapag magpapile ka ng mga ordinaryong kaso eh. Walang kinalaman ito kasi 11 years yata ito. Ano po? 10 years lang ho ito. Okay. Now, it shall be unlawful
for any person to obtain or use any statement filed under this act for any purpose contrary to morals or public policy. Kasi ang sabi ni Ombudsman Martires, ginagamit ng mga kalaban yung SALN para perwisyuhin yung mga kalaban sa politika. Pag napatunayan naman yan, pwede nyo rin silang balikan. Kung government official or employee din yan, pwede nyo kasuhan dito 6713. Kung yan po ay private individuals, well, you ask the lawyer kung ano yung appropriate case depending on the circumstances. Kasi hindi pwedeng kasuhan dito sa 6713 yung mga private individuals. Ano po? Any commercial purpose other than news and communications media for dissemination to the public. Yan ang inaabangan, di ba, sa mga news. Gaano na ba, sino ba ang pinakamayamang senador? Kasi binabalita nila yan. Sino ba ang pinakamayamang congressman? Ang inire-report lang, yung pinakamayaman, yung pinakamahirap. Okay? At ang pinakamayaman dati, si Manny Pacquiao. At saka si Manny Villar. Naku, pagka gusto nyo yumaman ng inyong mga anak, pangalanan nyo ng Manny. Mayaman yan. Manny Pacquiao, Manny Villar, Manny Pangilinan. O di ba, yayaman yan? Okay. At ang mga public officials and employees must avoid conflict of interest at all times. When a conflict of interest arises, he shall resign from his position in any private business. Di ba? Ito yung accusation nila dito sa Secretary of Agriculture. Dahil yan daw po ay fishing magnate. Di ba? Nasa ilalim din ng Department of Agriculture yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Baka daw may conflict of interest. Sabi naman nitong si Secretary, matagal na ako nag-resign dyan, wala na akong interest dyan. Tama naman, kasi within 30 days dapat mag-resign at yung kanya mga shareholdings within 60 days, i-divest niya. Ibenta niya na. Dapat wala na siyang interest dyan. Okay? Ayan. So bakit siya ang piniling Agriculture Secretary? Discretion ng Presidente ho yan. Dadaan naman niya sa Commission on Appointment. Nung una, naghahanap si Presidente ng volunteer. Gusto ko sana mag-volunteer. Pagka tinanong anong qualification, magaling ako magtanim ng sama ng loob, baka pwede na yun. Okay? Ayan. The same rule shall apply where the public official or employee is a partner in a partnership. Diba? Tulad doon ng mga abogado, pag na-appoint na judge, magre-resign ka na doon sa partnership. Kasi baka magkaroon ng conflict of interest. And the requirement of divestment shall not apply to those who serve in the government in an honorary capacity. Normally naman kasi wala naman security tenure yan. Laborers, casual, or temporary workers. So mga job order, contract of service, hindi applicable itong divestment na ito. Okay? Now, sa ilalim po ng Section 10, merong tinatawag na review committee. Okay? At lahat to dapat ng opisina ay may tinatawag na review committee para tingnan yung mga na-file na SALN. At tatandaan po natin that non-filing of SALN affects integrity. And that's the reason why Justice Sereno was removed from her position as Chief Justice of the Supreme Court. Why? Napatunayan na hindi daw siya nag-file ng kanyang SALN while serving as professor in the UP College of Law for several number of years. So ang tanong naman ni Justice Sereno, nung nag-apply naman ako sa JBC, tinignan na nila yan. Bakit kailangan nyo pang ungkatin? Wala tayong magagawa kasi ang ginamit ay co-warranto. Co-warranto, of course, the lawyers know, for the public, co-warranto po literally means under what authority? Why are you occupying that office? So you are looking into the qualification. Kaya, alam niyo, nung na-appoint pa lang si Justice Sereno, marami na ang tumasang kilay kasi unang-una, bago pa lang siya, bata pa siya, at hanggang 70 years old do, ay mananatili siyang Chief Justice. Bakit naman kayo siya in-appoint ng Pinoy? Kasi ayaw po ni President Noynoy ng wangwang, kaya Sereno raw yung kanyang in-appoint. Okay? So nasilip na yung SALN niya pala, hindi niya na-i-file. Sabi ng Korte Suprema, and it as will be extensively demonstrated thereunder. So diniscuss po. Respondent's failure to file her SALNs and to submit the same to the JBC
go into the very qualification of integrity. So pag hindi ka nag-file ng SALN, apektado yung integrity mo. And one of the qualifications for membership in the Supreme Court or any other court is integrity. Kasi po, ang mga qualification dyan, una, natural-born citizen of the Philippines, at least 40 years old at the time of appointment, a judge of the lower court for 15 years or engaged in the practice of law for 15 years, at a person of proven competence, integrity, probity, and independence. So doon nasilip na pag hindi ka nag-file ng SALN, apektado ang iyong integrity as a member of the court. Okay? So, that violates the Constitution because the Constitution requires that members of the Supreme Court should have integrity. Alam nyo, ang tunay talagang Chief Justice dyan, si Justice Reynato Puno. Why? Siya po ang punong mahistrado. Ayan. At ang pinaka-dangerous naman daw ay si Chief Justice Panganiban. Dangerous, Panganiban. Okay. So marami po ang natanggal dahil sa SALN. Naalala nyo pa yung President Erap Estrada. Okay? Naalala nyo pa yung Justice Renato Corona. SALN din ho yan. Kaya lang impeachment yun sa kanila. Pero si President Erap, ang sabi niya, I've never been impeached in my life. I may be in red, black, or blue, but never impeached. Okay. And then Justice Sereno, nakuwaranto because of SALN. Now, may bagong desisyon po ang Korte Suprema. Tungkol pa rin sa SALN. Carlos versus Department of Finance. That under Section 10, Republic Act 6713, yung binabanggit natin kanina, a review and compliance committee should check if SALN submitted are on time. Kasi baka lagpas na yung April 13, hindi pa nagsasubmit. Complete or in proper form. If the SALNs are not filed on time, lumagpas na yung deadline, hindi pa rin nagpa-file. Incomplete. Not in proper form. May mga kulang. The head of the office has 5 days to inform public official or employee to correct the deficiency within 30 days. Wala naman nung nagsabi dito sa mga nakaraang tinanggal na opisyal dahil sa SALN, hoy, kulang yung SALN mo. Hoy, hindi ka nag-file ng SALN. Ito sabi ngayon ng Korte Suprema, 2023, dapat yung review committee, obligasyon niya. Kaya po, in your respective offices, you have to designate a review committee pursuant to Section 10 of Republic Act 6713. At sila ang magre-review, kulang yung SALN ni Mr. De La Cruz or kulang yung SALN ni Mr. Cruz. Mr. Cruz, ito, ini-inform ka namin, within 5 days ito. In-inform siya. And then, pag na-inform siya, bibigyan siya ng 30 araw para i-correct. Therefore, yung review committee ay may obligasyon na sasabihin natin doon sa tao, ano yung kulang? O kaya kung hindi nakapag-file, hoy, Mr. Ganito, hindi ka nag-file ng SALN mo, mag-file ka. Okay? Ngayon, ang problema ho dito, if he or she fails to comply, sinabihan natin, Mr. De La Cruz, hindi ka nag-file ng SALN, mag-file ka within 30 days. Or, i-correct mo yung SALN mo, kasi katulad po nung isa, naalala ko ito ng impeachment ni Justice Corona sa Senado. During the trial, yung 2 senador na magkapatid na Cayetano, ipinupunto nila na si Justice Renato Corona ay may sinulat na desisyon para sa Korte Suprema na tinatanggal sa kanyang posisyon bilang court employee dahil hindi na isama sa SALN yung namana niya na pwesto sa palengke dahil namatay yung nanay, pinamana sa kanya worth 10,000, hindi na isama sa SALN, tinanggalo ito ng Korte Suprema. So kaya ang argumento ng mga senador at the time, at naalala ko po si Senator Cayetano during the explanation of his vote, kung nagagawa ito ng Supreme Court dun sa pinakamababang empleyado ng Korte Suprema, dapat applicable din ito sa Chief Justice. Okay, that was the justification. I remember that clearly. Pwede niyo po i-google yan.
Now, walang ganitong ruling pa ang Korte Suprema noon. So ngayon lang ho ito. At hindi naman natin pwedeng sabihin na mag-retroact. Although, lucky for Justice Corona kasi po, sumulat siya sa Korte Suprema para makuha yung kanyang retirement benefits and the Supreme Court granted that request. So nakuha niya yung kanyang retirement. Kasi pag na-impeach siya, hindi yung makukuha yung retirement benefits. Okay? Ganon din naman yung kay Justice Sereno. Nakuwaranto, so hindi ka qualified, pwede rin ba siya sumulat para makuha retirement benefits? Well, to my mind, hindi ko siguro po pwede. Kasi qualification ang pinagbasehan nito Now, unless the review and compliance procedure is followed, the violation does not arise. So kung hindi siya na-inform at hindi siya binigyan ng 30 days para i-correct yung kanyang SALN, abay walang violation. So kung walang violation, ay di walang liability. Alo, ang daming natanggal tapos ganito pala ang tamang interpretasyon. Diba? So kawawa naman. Kaya lang wala tayong magagawa Ang buhay talaga weather-weather lang yan. Ha? Panahon lang. Kaya dapat po talaga binabasa at inaaral ang mga batas. Sabi nyo, pang abogado lang yung pag-aaral ng batas Hindi naman Anybody can read the law. Yun lang talagang mahirap po minsan intindihin. No? Kaya sabi ko, kung gusto niyo na matinong relasyon, asawa man yan, boyfriend o girlfriend, humanap po kayo ng abogado. Matino ang relasyon yan. Bakit? Yung batas nga inuunawa, ikaw pa kaya. Okay? Ayan. Yung iba nga, pinagtatanggol. Ikaw pa ba naman? Ano? Okay. So may parusa po ito. Ano mang paglabag sa mga probisyon ng Republic Act 6713 under Section 11 ay pwedeng mamultahan. Fine not exceeding 6 months salary. Alo, kung magkano salary nyo sa isang buwan, times 6, ganun ang multa. Or, depending upon the gravity of the offense, pwede namang 1 year suspension. Or, extreme na ho ito, removal from office. Kaya lang siyempre, kailangan natin ng notice and hearing. Because we need to comply with procedural due process. Ano ba yung due process? A law that hears before it condemns, proceeds upon inquiry, and renders judgment only after trial. So notice and hearing ay kailangan. Okay? Now, if the violation is punishable by heavier penalty under another law, he shall be prosecuted under the latter statute. Ganito po. Let's say hindi niya inilagay sa kanyang SALN ang isang asset, at later on napatunayan na ito pala ay more than 50 million. At hindi maipaliwanag kung saan ang galing. Ipoprosecute siya either doon sa Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, or kung 50 million and above ito, the Anti-Plunder Law, Republic Act 7080. Kasi mas malupit ang mga parusa doon, so doon siya ipoprosecute because the penalty in these laws are heavier than the penalties provided under Section 11 of Republic Act 6713. Okay? Now, violations of Section 7, 8, or 9 shall be punishable with imprisonment. Nako, may pagkakulong ho ito. Ito na yung criminal aspect. Gaano katagal yung imprisonment? 5 years. Not exceeding 5 years. At may multa ho, not exceeding 5,000 pesos, or the court may impose both fine and imprisonment. Depende ho sa korte at depende sa mapapatunayan ng mga nagrereklamo. At pagka nagkaroon ng conviction, disqualification to hold public office ho ito. Meaning, may forever na hindi ka pwedeng makabalik sa gobyerno. Okay? So yan po ang mga importanteng probisyon ng Republic Act 6713. And we have to remember that public office is a public trust. Tiwala ng sambayanan. The reason why we are in public office, because the public trusted us. The authority and opportunities of which must be used as a public money for the public benefit and not for the purposes of any individual or party. Sabi yun nitong si Dorman Eaton.
So hindi po biro ang pagiging opisyal o empleyado ng pamahalaan. Ika nga sa Biblia, Luke chapter 12 verse 48. Basa. Wala po yung tagabasa ko, ako na lang. Ha? Huwag po kayong mag-alala, hindi po tayo mangungulekta ng love offering mamaya. To whom much is given, much is required. Diba? Marami po ang ibinibigay sa mga nasa gobyerno. Glaring ito nung panahon ng COVID. Yung ating mga less fortunate brothers and sisters in the private sector employment, no work, no pay. Pero yung mga nasa gobyerno, kahit na hindi nagtrabaho, may sweldo. Okay? Sa gobyerno, walang 13th month pay. Pero may mid-year bonus at may year-end bonus at may inaantay pang SRI. Naku, wala pala, hindi pala ako kasali doon. Ay, nakikinig ako eh. Disqualified ako. Okay? At ilalagay daw doon sa ATM. Naku, ayoko sa ATM. Kasi ang ATM, alam nyo ba, automatic tumisis yan. Okay? Yan, delikado. Eh sabi ng iba, ang tagal-tagal ng dokumento yung Luke chapter 12 verse 48 na yan. First century pa yan. Abay gawin natin medyo moderno. Ano sabi ni Uncle Ben kay Peter Parker? With great power comes great responsibility. Ay yan, si Spider-Man bigla. Ano? Eh kasi nga marami tayong ini-enjoy sa gobyerno eh. So dapat po, susuklian din natin yan. Ng serbisyo na walang kinikilingan, walang piniproteksyonan. Trabahong totoo lang o serbisyong totoo lang. At ang sabi ng Korte Suprema, Balasabas versus Munayaw, while the law and justice abhor all forms of abuse committed by public officers and employees. Diba? Ayaw naman talaga nito ng batas natin na aabuso ang mga public officers and employees. Whose sworn duty is to discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, accountability, and loyalty. Ayan, tama po. Serbisyong higit pa sa inaasahan. Di ba? Merong oath ng mga public servants. But the court must also protect government officials and employees against unsubstantiated charges. Kasi marami naman talaga na akusa ng akusa, hindi naman kayang patunayan. And if there's any comfort, ang sabi naman ng Korte Suprema, accusation is not synonymous with guilt. Normal yan, na pagka hindi na kontento sa trabaho natin, yung publiko, magrereklamo yan. Pero kung ginawa mo naman ng tama, na ayon sa batas, wala ka nilabag, you have to be confident na protektado ka naman ng iyong right to security of tenure. Ang Supreme Court na mismo ang nagsasabi, di ba? That tend to adversely affect rather than encourage the effective performance of their duties and functions. Kasi, hindi naman po palagi nanganganib yung ating pwesto na isang akusasyon lang, mawawalan kaya ng trabaho. Ay, hindi naman ganun. May security of tenure naman at yung nag-aakusa, siya ho ang magpapatunay na talagang tama naman yung sinasabi niya at may paglabag na nangyari. Accusation is not synonymous with guilt. The one who accuses a public official and employee carries in his shoulders the burden of proving such accusation by substantial evidence. Ngayon, kung criminal ako ang inaakusa, like graft and corruption, aba, proof beyond reasonable doubt tayo dyan. Kaya malamang sa hindi nadidismiso yung mga accusation na ito kung walang ebidensya. Kaya yan naman po ang assurance ng mga government officials and employees na hindi porke inakusahan ka, matatanggal ka na. There must be sufficient proof and you have to be given opportunity to be heard. Cause and due process. At naalala ko yung mag-asawa during lockdown, wala silang mga anak, kundi mga alagang aso lamang, dumami yung aso kaya naging asosasyon. Yung isa naman pusa ang inalagaan, dumami, naging pangkat. At ako naman nagtanim, nag-alaga ng halaman. Pero may napatunayan ako sa halaman, ang pag-ibig daw para ring pananim. Alagaan mo man at mahalin, sa dulo, pinipeste rin. Joke lang po yan, joke lang. Okay. Sabi nung husband dun sa wife niya, sabi niya, sweetheart, wala tayong ginagawa. Nakakainip, nakalockdown tayo sa bahay. Pwede ba maglaro tayo?
Anong laro naman yan? Sabi niya, para tayong mga superheroes, ano? Kasi napanood na nila lahat ng mga superheroes na Marvel at saka DC. Sabi niya, sige, kung superhero tayo, sino ka? Sabi ni husband, ako si Zorro. Wah, magaling ah. Si Antonio Banderas yan. Sabi naman ng wife ko, ikaw si Zorro, sino naman ako? Sabi ni husband, ikaw si Dakos. May ganun ba superhero? Dakos. Sabi niya, meron. You are the cause of my sorrow. Eh, syempre, hindi papayag si Mrs. Ano? Lintik lang o walang ganti, sabi nila. Ha? Eh, umaten ng online mass. Hmm. Eh, hindi umaten si Mister. Matapos yung homily ng pare, natapos ang misa, hinanap ni Mrs. si Mister. At nung makita niya, pinipilit niyang itaas. Sabi niya, ano bang ginagawa mo? Ibaba mo ako, baka ako mahulog. Mapahamak pa ako. Ano bang ginagawa mo? Sabi niya, sinasabuhay ko lang ang homily ni Father sa online mass. Sabi, ano ba ang homily ni Father? Ang sabi niya kasi, lift your problems to the Lord. Okay? At pwede niyo pong tingnan itong mga books na ito. Consti 1, Consti 2, sa Rex Bookstore ho ito. Public International. By the way, sa Public International, kasama ho dyan yung away ng China at ng Pilipinas. Ano? Na paano ang gagawin natin? Then labor law para sa private sector. Ito ho, bagong labas yan. Ito naman, tungkol kayo sa Rizal. Nilonso yan itong 2023. Sa Philippine history naman, ayan po. And these were the other books that I have from other publishers. Ayan. At tandaan po natin, sabi ko sa mga estudyante ko, if you want to be a teacher or a lawyer, use your mouth to earn a living. If you want to use other people's mouth to earn a living, don't be a lawyer, don't be a teacher. Be a dentist instead, with all due respect to the dentist. Ayan. But more important than talking is listening. Take a look at the word heart. You remove letter T, you have the word hear. You remove letter H, you have the word ear. So in the middle of the word heart is the word ear. And if you try to cut both your ears, but please do not do this at home. That's dangerous to your health. You put them together, you'll form a heart-shaped object. So what does it imply? Our ears are the gateways to our heart. You'll never know how to love unless you know how to listen. So listening is the starting point of loving. That's the reason why God gave us 2 ears and only 1 tongue, so that we can listen twice and speak only once. Diba? And if you know how to listen, you'll be happy. How do we become happy? Sabi ni Maya Angelou, never make someone a priority when all you are to them is an option. Huwag mong i-prioritize yung tao na option ka lang. I-prioritize mo yung tao na ikaw din ang priority. Kaya po ako masaya sa buhay ko. Pag ayaw sa akin, ayoko rin. There are 113 million Filipinos in the world today, nag-iisa ka lang eh. Ba't ako magtsatsaga sa'yo? Di ba? Kung ayaw mo, idiwag. At iwasan po natin yung mga tao na ang tingin sa inyo ay parang hagdanan. Bakit? Napapansin ka lang para gamitin pag hindi available ang elevator. Di ba? At iwasan nyo rin yung mga tao na ang dating ay parang Ferris wheel. Bakit? Akala mo pinapaligaya ka. Yung pala pinapaikot-ikot ka lang. Wala kayong patutunguhan. Okay? At lalong iwasan po yung mga tao na parang buwan ang dating. Bakit? Sinasamahan ka sa gabi, pero iiwanan ka rin yan pagdating ng araw. Ayan po. At pwede niyong puntahan ang YouTube channel na ito. And you can follow me on this Facebook page. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat.